Natuloy nga ako nagpunta sa MSWD dito sa bayan ng Bulacan dahil kinonsulta ko nga yung tita ko na gusto kong maipasok sa mental. Pero hindi rin pala ganun kadali. Kaya naman umalis muna ako para magpahangin sandali. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali kanina nga pala, nang makaluto ako ng tanghalian, ay binigyan ko na sila ng pagkain. Nandito nga rin pala yung isang tita ko, yung mayroon 2 anak. Pagkagaling sa school ay dumiretso na sila dito para nga mapag-iwanan si mama sandali dahil nga ako ay maraming inaasikaso. Yun yung bunsong anak ni mama pero hindi naman kasi araw-araw ay pwedeng nandito sila dahil may inaasikaso rin siyang pamilya. Ito nga pala yung kwarto ng tita ko. Nakita nyo naman masyadong magulo. Kinukuha niya kasi yung basura. Umiikot siya sa likod para lang makaalis. At tapos dumadaan sa bintana para makalabas. Nag-message nga din pala sa akin si Ma'am Chona. Kaya naman agad na ako nag-asikaso para pumunta. Bibigyan niya nga daw kasi ako ng mga sako para sa basura. At doon nga daw sa may kantin ng Central ko siya makikita. Bali ito, nagsuot na ako ng helmet para safety. Tapos itong salamin para hindi masilaw sa araw. May mga aasikasuhin din kasi ako bukod sa pagkuha ng sako. At eto na nga, sisimulan ko na yung kwento tungkol sa tita ko. Bali meron daw 2 bagay o 2 paraan para madala yung tita ko sa mental hospital. Ang una ay kailangan may kasama siya dahil oobserbahan ng 3 araw. Tsaka palang idedesisyon kung kailangan bang i-confine. Yung pangalawa naman ay kailangan may kaso siya o kumbaga nakagawa ng hindi maganda para tuluyang i-confine at doon muna manirahan. Isa man sa mga yon ay wala akong choice dahil unang-una walang magbabantay sa kanya ng 3 araw. Ultimo nga 1 araw ay hindi na rin uubra dahil walang kasama si mama. Shoutout nga pala dito kila madam, nandito na nga ako sa may kantin ng Central. At heto nga pala si Ate Chona. Bali siya nga pala ay nag-chat sa akin at eto nga binigyan niya ako ng mga sako. At nagulat din ako dahil may paulam at may paampaw pa. Kaya naman maraming salamat po talaga sa pag-cheer nyo sa akin kahit na hindi nyo ako kilala. Hindi ko pa nga po binubuksan yung ampaw na binigay ninyo kasi ang balak ko ay yun na yung magiging savings ko. Iipunin ko para sa oras na ako naman yung may kailangan ay may makukuha ako. Kaya naman maraming salamat po talaga sa mga taong may mabubuting puso na kagaya nyo. Inuwi ko na nga muna pala yung mga ulam at pinakita ko kay mama. Tuwang-tuwa nga siya. Tapos ay umalis din ako agad para pumunta dito sa Pantig dahil kailangan ko magpa-canvas. Shoutout nga dito kay ate na nakilala tayo. Ang pinapa-canvas ko pala ay para doon sa mga wiring at mga outlet na gagawin dito sa amin. Pagkatapos ay dumiretso na ako dito sa munisipyo ng Bulacan sa MSWD office. At yun nga ang sinabi sa akin kagaya nung nabanggit ko nung una. Kaya naman para makahinga ay umalis na muna ako para magpahangin sandali. Dito ay nagmuni-muni muna ako. Dahil alam ng Diyos at alam ko sa sarili ko na lahat ay ginawa ko na. Kumbaga sa point na to ay kailangan ko na lang din talagang tiyagain ang pag-aalaga sa aking tita. O paano guys, hanggang dito na lang muna itong video na to. Maraming salamat po sa inyo.